Sigaw ni Sarah sa kabila ng tunog ng mga alimango. Kung aalis tayo rito, mamamatay tayo. Kung mananatili tayo, lulubog ang barko. Tiningnan ko ang natitirang 27 yay sa aking balanse. Hindi na ako makakabili ng isa pang dummy. Hindi na ako makakabili ng teleport. Kumuha ako ng isang mabigat na pamatay sunog mula sa dingding at pinunit ang takip nito. Itinapon ko ang supot ng Holy Purification, dos na binili ko lang sa tangke. Ito ay isang kumikinang at puting pulbos na amoy ozone at insenso. Manatili kayo sa loob ng simboryo, utos ko. Kung magsisimulang tumagilid ang barko, itali ninyo ang inyong mga sarili sa mabibigat na winch ng kargamento. Bababa ka dyan. Hinawakan ni Lynn ang braso ko, nalalaki ang mga mata sa takot. Lihong, kakainin ka agad. Gustong linisin ng sistema ang katiwalian, sabi ko, habang naggangalit ang mga ngipin ko. Kung hindi ko isisave ang pinagmulan, hindi matatapos ang parusa. Patuloy lang itong lilitaw hanggang sa mamatay tayong lahat. Lumabas ako ng ginintuang simboryo. Hindi ka panipaniwala ang init. Makapal ang hangin sa labas dahil sa amoy ng nasusunog na metal. Tumakbo ako papunta sa pinto, inalog ang pamatay apoy. Pagdating ko pa lang sa ibabang kubyerta, lalong lumakas ang tunog. Libu-libong pula at kumikinang na mga mata ang nakasunod sa akin sa dilim. Literal na gumagalaw ang sahig, parang karpet ng mga shadow crab. Pinindot ko ang gatilyo. Isang ulap ng banal na alikabok ang sumabog. Agad ang epekto. Hindi lang ito basta sandata, isa itong kemikal na reaksyon. Ang mga anino ay negatibong enerhiya. Ang alikabok ay purong positibong esensya. Nang magdikit ang mga ito, sumabog ang mga alimango sa mga kislap ng puting liwanag. Nilinis ko ang daan at tumakbo papunta sa kusina. Zhao! Lumabas ka rito! Nakarinig ako ng sigaw mula sa likod ng isang mabigat na pintuang bakal. Sinipa ko ito pabukas. Punong-puno ng tao ang silid. Walang malay ang mediko sa sahig, puno ng paso ang kanyang binti. Nakatayo si Zhao sa isang mesa, iniuboy ang isang mabigat na palayok na bakal na parang isang baliw. Umiiyak siya, ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong takot at labis na pagkamuhi sa sarili. Iwan mo ako, sigaw niya nang makita niya ako. Kasalanan ko. Ang sistema ang nagsabi. Ako ang nandidiri sa lahat. Kunin mo na lang siya at umalis ka na. Umaakyat ang mga alimango sa mga paa ng mesa. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga ito sa kanyang mga paa. Tumahimik ka at tumalon, sigaw ko. Nagspray ako ng napakalaking arko ng banal na alikabok sa paligid ng mesa, na lumikha ng pansamantalang bilog ng puting liwanag. Tinitigan ako ni Zhao ng ilang sandali. Nakita niya ang lalaking sinubukan niyang manipulahin, ang lalaking isinumpa niya, ang lalaking sinubukan niyang nakawin isinasapanganib ang kanyang buhay sa isang nalusaw na barko para iligtas ang pinagmulan ng problema. May kung anong nabasag sa loob niya. Ang huling piraso ng kanyang luma at arogante na sarili ay nadurog sa milyong piraso. Target, Zhao. Emosyon, ganap na pagsisisi sa antas ng kaluluwa. Natukoy ang pagbabago. Hinawakan niya ang walang malay na mediko at tumalon. Nasalo ko silang dalawa, halos manlambot sa bigat. Inispray ko ang huling alikabok sa kisame, na lumikha ng bumabagsak na kortina ng puting liwanag na pumigil sa mga anino ng ilang segundo. Takbo! Mabilis kaming umakyat sa hagdan. Literal na gumuguho ang mga hagdan na bakal sa ilalim ng aming mga bota. Sumisid kami sa ginintuang simboryo kasabay ng pagguho ng ibabang kubyerta sa dagat kasabay ng nakabibinging dagundong. Nanginig ang rust bucket. Wala na ang buong popa ng barko, kinain na. Nakapatong na kami ngayon sa isang tuod ng kumikinang at pilipit na metal. Ngunit biglang pumuti ang pulang screen sa aking paningin. Yugto ng parusa, tapos yan eh. Dahilan, ang pinagmumulan ng negatibong miasma ay sumailalim na sa ganap na pagbabagong anyo ng emosyon. Sa labas ng simboryo, naglaho ang itim na putik sa karagatan. Ang mga shadow crab ay sumingaw at naging kawalan. Sumikat ang araw sa mausok na mga ulap. Bumagsak ako sa kubyerta, hingal na hingal. Nasunog ang baga ko dahil sa alikabok at usok. Nakaluhod si Zhao sa tabi ko. Hindi siya nakatingin sa barko o sa dagat. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay, nanginginig. Pagkatapos ay gumapang siya palapit at idinikit ang noo niya sa deck sa paanan ko. Hindi siya nagsalita.
Hindi niya kailangang sabihin yon. Target, Zhao. Emosyon, walang hanggang katapatan debosyon. Positibo 500 yi. At pagkatapos, lumitaw ang notification na hinihintay ko. Napakalaki nito, pinupuno ang buong paningin ko. Kabuang katapatan ay nakamit, 24 paghahati 24 na asignatura. Level Li, Sistema Level 2. Mga gantimpala, panandang pandagdag 1,000 yi bonus. Pag-unlock, ikalawang pagtawag sa isla. Pag-unlock, advanced na konstruksyon at metalurhiya. Passive income multiplier, 2. Kasalukuyang balanse, 1,527 yi. Tumayo ako at pinagmasdan ang mga batang babae. Naroon silang lahat. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nagyayakapan, ngunit lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi bilang isang taong may lighter, kundi bilang kanilang pinuno. Maging ang mga higante ay nakaluhod, ang kanilang malalaki at malalaking ulo ay nakayuko sa tunay na pagkamangha sa light magic na ginamit ko para linisin ang mga anino. Nawala natin ang mga ibabang deck, sabi ni Sarah, nanginginig ang boses habang pinagmamasdan ang pinsala. Ang mga makina, ang imbakan wala na lahat. Nabubuhay na lang tayo sa isang tambak ng basura ngayon. Tumayo ako, ramdam ang bagong lakas ng level 2 na dumadaloy sa interface. 1,500 puntos. Higit pa yon sa kinita ko sa buong unang linggo. Hindi na natin kailangan ng barko, Sarah, sabi ko habang nakatingin sa karagatan. Ang barko ay parang duyan. Panahon na para lumaki tayo. Humarap ako sa grupo. Lin, Zhao, ihanda ninyo ang lahat. Mga mediko, gamutin niyo ang mga sugatan. Ililipat na namin ang lahat sa Pampang. Nagtatayo kami ng isang tunay na pamayanan. Naglakad ako papunta sa pinakadulo ng sirang pana. Ang icon na ikalawang isla ay kumikinang, pumipintig na may ginintuang liwanag. Lai Hong? Lumapit si Lin sa likuran ko. Anong ginagawa mo? Ginagastos mo ang mga napanalunan, sabi ko. Pinili ko ang icon. Tawag yan pangalawang teritoryo, Denhi Isla ng Kuta. Halaga, 1,000 yi. Kumpirmahin? Kumpirmahin. Hindi lang basta nayanig ang mundo sa pagkakataong ito. Umugong ito. 2 milya mula sa ating baybayin, hindi lang basta kumulo ang karagatan, nahati ito. Isang napakalaking lupain, doble ang laki ng kasalukuyan nating isla, ang humampas sa mga alon. Ngunit hindi ito tulis-tulis na bato at gubat. Habang humuhupa ang tubig, nakita namin ito. Perpekto, puting mga pader na bato. Naglalakihang mga tor. Isang daungan na idinisenyo para sa mga barkong pandigma. Isang literal na kuta na paunang itinayo at umaangat mula sa kalaliman na parang isang Diyos na nalunod. Ngunit habang humuhupa ang alikabok at nagiging matatag ang bagong isla, may napansin ang aking binokular na nagpaiyak sa akin. May usok na pumapailan lang mula sa mga tsimenya ng kuta. Ang mga bandila ng ahas, ang parehong simbolo mula sa palaso, ay iwinawagayway na mula sa mga kuta. Paalala dahil sistema, ipinatawag ang ikalawang teritoryo. Babala, ang isla ay kasalukuyang sinasakop ng The Serpent Empire Vanguard Force. Kasalukuyang layunin, pananakop o diplomasya. Nilingon ko ang aking 24 na anak na babae. Mayroon kaming baluti na may sukat at mga tubo na bakal. Mayroon silang kuta at, malamang, isang hukbo. Well, bulong ko, sabay sara ng interface. Mabuti na lang at hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga shadow crab. Humarap ako sa mga batang babae. Pagbabago ng plano. Hindi tayo magtatayo ng pamayanan. Naghahanda tayo para sa isang pagkubkob. Kabuang 527, bagong antas, 2, estado, pagbubukas ng digmaan. Ang tunay na laro ng estratehiya ay nagsimula na. Nakatayo ako sa gumuguhong proa ng rust bucket habang hinahampas ng hangin ang buhok ko. 1 linggo na ang nakalipas, isa akong nagugutom na lalaki sa isang litson, kinakalkula kung ilang oras na lang ang natitira bago ako pumalya sa paggana ng aking mga bato. Nag-aalala ako tungkol sa isang tasa ng malabong tubig at sa ilang galit na babae na gustong ibato sa akin sa dagat. Ngayon, tumingin ako sa baybayin. Ang 3 metrong taas na mga higante ay nagbubuhat ng malalaking tipak ng karneng gawa sa bakal papunta sa mga smokehouse. Ang aking pangkat na, mabibigat na pagbubuhat,
sa paunguna ng isang tahimik at nakapokus na Zhao, ay naglilipat ng mga kahon ng mga nailigtas na bakal patungo sa aming bagong kampo sa baybayin. Ginagamit ng mga inhinyero ang mga bagong propesyonal na kagamitan upang pandayin ang itim at kumikinang na mga tsalekong pang-iskala para sa bawat batang babae. Hindi na kami mga refugee. Isa na kaming tribo. Kasalukuyang katayuan, lihong, antas ng sistema, 2, passive income nas 2, mga puntos ng pagmamahal, G, 527, teritoryo, ang unang isla, 100% kontrol, ang isla ng Kuta, sinusakop ng kaaway. Binuksan ko ang mapa ng system. Ang Fortress Isle ay 2 milya ang layo, kumikinang sa isang mapusok na pulang aura. Inayos ko ang aking binocular. Sa gitna ng ulap ng karagatan, malinaw ko na silang nakikita ngayon. Ang Imperyong Ahas ay hindi lamang isang pangalan. Sa mga puting pader na bato ng kuta na iyon ay nakatayo ang mga sundalong nakasuot ng berde at gintong baluti. Hindi sila tao. Ang kanilang balat ay matingkad na parang sa ahas, at ang kanilang mga mata ay parang patayong hiwa. Mayroon silang mabibigat na balista na nakakabit sa mga tor, malalaking makinang panghagis ng bolt na malamang ay kayang butasan ang aming barko mula sa 1 milya ang layo. Lai Hong. Lumapit si Lin sa tabi ko, marahang kumakalabog ang kanyang scale armor vest. Inabutan niya ako ng isang tasa ng sariwang tubig na may desalination. Malapit nang matapos ang paglipat. Sira na ang barko, pero sabi ni Sarah pwede niyang gamitin ang natitirang katawan ng barko bilang harang para sa aming base sa lupa. Pero natatakot ang mga batang babae. Nakita nila ang bagong isla. Nakita nila ang mga tor. Dapat silang matakot, sabi ko habang humihigop. Ang takot ay likas na katangian ng isang tao para mabuhay. Pero sabihin mo sa kanila ito, mayroon tayong isang bagay na wala sa imperyo ng ahas. Ano yan? Wala tayong mawawala. At mayroon tayong sistemang logistic na napakataas ang antas. Tiningnan ko ang tab na Advanced Metallurgy na na-unlock gamit ang level 2. Bagong paggawa, mga pangunahing kaalaman sa black powder. Halaga, 200 Yi. Bagong paggawa, paulit-ulit na mga crossbow, steel string. Halaga, 150 Yi. Kung ubusin ko lang ang 527 lei ko ngayon, kaya kong armasan ang 24 kong babae ng mga armas na makakalampas sa plate armor ng mga serpents. Kaya kong gawing walking artillery units ang 3 gens ko. Sarah! Zhao, tahol ko. Tumakbo sila papunta sa paanan ng pana habang nakatingala sa akin. Tapos na ang honeymoon, sabi ko, ang boses ko ay umalingaw sa kampo. Iniisip ng imperyong ahas na sinakop na nila ang isang bakanteng kuta. Akala nila sila ang mga Panginoon ng dagat na ito. Hindi pa nila tayo napapansin dahil iniisip nila na mga primitibong tao lamang tayo na naninirahan sa bato. Itinuro ko ang Fortress Isle. Ngayong gabi, dinoble natin ang pagpapatrolya. Bukas, sisimulan natin ang yugto ng advanced development. Gusto kong ang bawat sibat ay may butong bakal sa likod. Gusto kong magsimulang magsanay ang mga inhinyero gamit ang mga kemikal na pinaghalong sangkap. Kung gusto ng mga taong ahas na iyon ang ating karagatan, kailangan nilang pagbayaran ito sa dugo. Target, 24 na paksa. Emosyon, kahandaan sa labanan panatikong kapasyahan. Nabuo na di, positibo 1-2-0. Kabuang balance, 647 Yi. Masigla ang ekonomiya. Nakatakda na ang mga taktika. Bumibilis ang pag-unlad. Biglang umalingaw ang isang hudyat ng tambuli mula sa isla ng Kuta. Ito ay isang mahaba, mahina, at mapanglaw na tunog na humahampas sa mga alon. Tumingin ako gamit ang binocular. Isa sa mga sundalong ahas sa pinakamataas na tor ay nakatutok ang isang teleskopyo ng direkta sa rust bucket. Sumenyas siya sa mga tripulante ng isang napakalaking balista. Pinapaikot nila ang makina. Tinutukan nila. Bumaba sigaw ko. Isang 6 na talampakang haba na bakal na bolt ang sumipol sa ere, naglakbay sa 2 milyang distansya nang may nakapangingilabot na bilis. Bumagsak ito sa itaas na kubyerta ng barko, 3 talampakan ang layo mula sa aking kinatatayuan, na parang papel na dumudurog sa kinakalawang na bakal. Umungol ang buong barko. Sumigaw ang mga batang babae, sumisid at nagtago sa likod ng mga pader na obsidian.
Tiningnan ko ang bakal na tornilyo na nanginginig sa kubyerta. Nakaukit ito ng parehong simbolo ng ahas. Hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng malamig at matalas na kalinawan. Sarah, sabi ko nang mahina ang boses. Kalimutan mo na ang mga sibat. Diretso na tayo sa mga repeater. Zhao, kunin mo ang mga higante. Kakailanganin natin ng maraming mabibigat na bato. Tumingin ako sa isla ng kuta. Tumatawa ang sundalo, nire-recharge ang balista para sa pangalawang putok. Nasa iyo ang kuta, bulong ko, sabay bukas ng system interface at pag-aalay ng daliri ko sa ibabaw ng black powder, unlock. Pero may kinabukasan ako. Tingnan natin kung kaninong pader ang unang masisira. Ang bakal na tornilyo na nanginginig sa kubyerta ay higit pa sa isang sandata, ito ay isang deklarasyon. Hindi kami itinuring na kapantay ng imperyong ahas. Itinuring nila kami bilang mga target practice. Matagal akong nakatayo roon, pinagmamasdan ang napakalaking projectile. Nilampasan nito ang 2 milyang karagatan, grabidad, at hangin para tamaan ito ng may katumpakan. Tahimik ang mga anak kong babae, nanigas sa ilalim ng anino ng mga kinakalawang na lalagyan. Ang mga higante ay umatras sa paanan ng mga bangin ng obsidian, sinasabi sa kanila ng kanilang mga sinaunang likas na ugali na kahit ang kanilang makapal na balat ay hindi kayang pigilan ang isang bolt na ganoon kalaki. Sarah, sabi ko, umalinggaw ang boses ko sa biglaang at mabigat na katahimikan ng kubyerta. Tipunin inyo ang pangkat ng inhenyerya. Hindi na lang tayo basta gumagawa ng mga pana. Kakailanganin natin ng isang bagay na makakaabot at makakaantig sa kanila pabalik. Binuksan ko ang system interface. Ang balance ko ay nasa 647 yi. Nag-ipon ako nito para sa isang maulan na araw pero dumating na ang bagyo. I-unlock Advanced Chemistry at Pyrotechnics. Halaga 250 yi. I-unlock Scavenger's Eye, pag-upgrade ng mapa, pagtuklas ng yaman. Halaga 100 yi. Kasalukuyang balanse 277 yi. Parang isang pisikal na pabigat na tumatama sa utak ko ang kaalamang iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang mga formula para sa asupre, uling, at saltpeter. Ngunit higit na mahalaga, gumana ang mata ng mga mananakop. Sa aking mapa sa isipan ng isla, 3 kumikinang na kulay kahel na ugat ang lumitaw sa mga taluktok ng bulkan sa Hilaga, ang mga taluktok na tinawag ng mga higante na mga bundok ng usok. Asupre, bulong ko. Mayroon tayong uling mula sa mga bahay usok na may bakal. Makakakuha tayo ng saltpeter mula sa guano sa mga kuweba ng higante. Pero ang asupre ay naroon sa itaas. Humarap ako sa grupo. Pagbabago ng plano. Hindi lang tayo nakaupo rito at naghihintay sa susunod na pagputok. Kung mananatili tayo sa baybayin, isa-isa nila tayong aatakihin. Maglulunsad tayo ng isang ekspedisyon. Saan? Tanong ni Zhao, ang kamay ay nakapatong sa hawakan ng kanyang bagong kutsilyong bakal. Sa Hilaga, sabi ko. Lin, dito ka titira. Mayroon kang 10 babae at isang higante para bantayan ang barko. Sarah, ikaw at ang mga